Nung bata pa ako, palagi akong pinapaalalahanan ni Lolo na huwag basta-basta iihi kung saan-saan, lalo na sa tabi ng puno o damuhan. Ang sabi niya, baka daw maihian ko ang bahay ng mga nuno. Pero bilang bata, syempre, wala naman akong pakialam. Ang iniisip ko lang noon, basta may tawag ng kalikasan, bahala na. Isang araw, umuwi kami ng pamilya ko sa probinsya para dumalo sa fiesta. Ang bahay ng lolo ko ay nasa gitna ng bukirin, malayo sa bayan at napapalibutan ng malalaking puno ng mangga at nyog. Sa likod ng bahay, may isang malaking puno ng balete na noon pa sinasabi ni lolo na sagrado at hindi dapat ginagambala. Habang abalang lahat sa paghahanda, biglang sumakit ang tiyan ko. Sinabi ko sa mama ko na kailangan kong mag-CR. Pero dahil puno ng tao ang banyo, sinabi niyang maghanap na lang ako ng lugar sa labas. Walang ibang lugar maliban sa likod ng bahay, malapit sa puno ng balete. Habang umiihi ako, naramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Napatingin ako sa paligid pero wala akong nakita. Pagkatapos, agad akong bumalik sa bahay. Pero habang papasok ako, naramdaman ko ang biglang panlalamig ng paligid. Pagdating ng gabi, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Para bang mabigat ang katawan ko at parang may bumubulong sa tenga ko. Pero hindi ko maintindihan ang sinasabi. Sinubukan kong matulog pero parang may gumagalaw sa kama ko. Nang buksan ko ang mga mata ko, Kuya Mid, may nakita akong maliit na nilalang na nakatayo sa gilid ng kama. Hindi ko siya maaninag ng maayos pero maliit siya, may balbas at may dala siyang baston. Ang mga mata niya ay pula at masakit pag tinitignan. "Bastos ka!" sabi niya. Pero ang boses niya, parang isang daang tao na nagsasalita ng sabay-sabay. Napalundag ako sa takot at tumatakbo palabas ng kwarto. Tumawag ako kay Lolo at sinabi ko ang nakita ko. Napansin niyang namumula ang binti ko at sabi niya, "Sinabi ko na sa'yo, huwag kang basta-basta iihi kahit saan. Nakagalit ka ng nuno." Pinapahid niya agad ang dahon ng bayabas sa binti ko habang sinasabayan ng dasal. Kinabukasan, nagdala siya ng pagkain at alak sa ilalim ng puno ng balete. Doon siya nagdasal at humingi ng tawad sa nuno na nagambala ko. Pagkatapos nun, nawala ang kakaibang pakiramdam at hindi na ulit nagpakita ang maliit na nilalang. Pero simula noon, natutunan ko ng leksyon. Ang babala ni Lolo ay hindi lang pamahiin. Isang paalala ito na may mga bagay sa paligid natin na hindi natin naiintindihan at hindi dapat ginagambala.